Magpe-pick up tayo ng uling sa Bulan Sorsogon. Tara, samahan nyo ako. On the way na kami ng aking ama papuntang Bulan Sorsogon. May nag-message kasi sa akin sa FB page ko na marami na silang naipong durog na uling bao. Ang pupuntahan nga pala natin ngayon ay ang Bulan Public Market. May kalayuan din ng distansya ng aming bayan papuntang Bulan. Aabutin ng 41 kilometers o mahigit 1 oras at kalahati din ang biyahe kung walang traffic. Habang nasa biyahe ay natanaw ko ang luntiang bundok sa harap namin. Siksikan ng mga puno at berdeng-berde ang kabundukan na tila hindi pa ginagalaw ng mga tao. Ramdam mo na sariwa, presko ang hangin sa paligid dahil saan ka man lumingon ay puro puno at palayan at konti ang kabahayan na makikita mo. Anyway, mga 30 minuto na siguro kami sa kalsada ay nakita ko na yung unang signage na andito na kami sa Irusin. Ito yung sumunod na bayan after ng Hubad. After 10 minutes naman ay nakita ko na yung sikat na rotonda dito sa Irusin. Maya-maya lamang ay napansin ko na tila siksikan na ang mga bahay sa paligid. Matataas na rin ang mga gusali sa bawat kanto. At marami na rin ng mga tao at tindahan kumpara sa mga residential na gusali. Doon ko lang na-realize na andito na pala ako sa sentro ng komersyo ng Bulan Sorsogon. Dahil natanaw ko na ang ilan sa mga sikat na establishment. Gaya na lamang ni Mercury Drug, Jollibee, at 7-Eleven. Alam nyo ba na sa mahigit 14 na munisipyo at isang syudad dito sa Sorsogon Province ay tanging Bulan at Sorsogon City lamang ang merong Jollibee. Talaga namang bida ang saya kapag si Jabi na ang pumunta sa lugar ninyo. Doon na nga ang punta, labas lahat ng ngipin, sumasayaw sa tuwa. Ganyan ang feeling kapag bida ang saya. Jollibee, bida ang saya. Anyway, sabi ni seller ay nasa palengke sila at malapit sila sa karagatan. Kaya naman ay naghanap kami ng mapaparmingan malapit dito. Nung okay na, ay agad ko nang nilakad yung kahabaan ng daanan na malapit sa dagat. Pakita ko po pala sa inyo yung mga bangka na nakadaong malapit sa lupa. Short trivia po pala. Alam niyo po ba na ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Bulan noon pa man ay pangingisda? Katunayan, dito niyo po makikita ang Bulan Fishport Complex. Bulan Fishport Complex. At may isang factory din ng sardinas malapit dito. Going back, nakita na kami ni seller. Nakita ko kagad ang mga uling na naipon nila ng mga ilang buwan. Mga nagtitinda pala sila ng mga uling dito sa palengke. Kapag nire-repack na nila ang mga ito, ay hindi maiwasan na magkaroon ng durog na uling sa ilalim ng sako. Kaya doon po ako papasok para bilhin ang mga durog na uling bilang extra income nila. Agad-agad ko naman chinek gamit ang humidifier tool ko upang makita kung basa o tuyo ang uling. Kapag basa, syempre, mura lang ang bili ko per kilogram. Kung tuyo naman, matik, mataas ang bili ko dyan. Marami-rami rin ang naipon nila pala. Mga 12 sacks din yun o mahigit 220 kilograms ng durog na uling ang natimpang ko. Nung kinumpute ko na sa kanila yung total price na inabot ng durog ng uling, ay syempre, ang pinakaabangan nila ay yung income. Malaki rin yung kinita nila at that time. Biro nyo, yung dating patapon na durog na uling ay naging extra income pa nila. Nung nabayaran ko na sila, ay agad ko namang tinali ang mga sako para maikamada ang mga ito sa tricycle. Tinulungan pala ako ni tatay sa pagtatali. After matali ay sunod-sunod na ako ng pack-up. Nabada ang mga ito sa aming tricycle. Nung okay na, ay ito po pala ang lahat ng mga sako ng uling na nabili natin. Fully loaded ang tricycle natin this time. Kabit na kabit. Ultimo pati taas at likod ng tricycle ay hindi ko pinatawad. So, hindi na kami nagtagal. Agad na kaming umuwi pa-Hubad. Habang nasa biyahe ay huminto muna kami sa daan upang bumili ng pakwan. Ang dumi po pala ng kamay ko at that time. Hindi na kasi ako naghugas dahil matudumihan din naman ako maya-maya. After 1 hour ay binaba ko na isa-isa ang mga nabili kong uling.
Okay, 10 sako ng durog ng uling na bao. So ito ay galing ho sa Bulan Market. So yan, 10 ho yan. Ayusin natin ito pag may time na tayo. Sasalain natin to. So kukunin natin yung mga pino. Then yung mga matitira doon sa taas na medyo malalaki is dudurugin ho natin. Okay? Tansya ko lang mga nasa 200 kilograms ang nabili natin sa mga nagtitinda ng uling. So ayun, doon po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang araw. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa aking maiksing kwento. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.